Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At ngayon po ay day 132 ng ating one-year Bible reading. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 2 Chronicles chapter 31. Pagkatapos ng pagdiriwang na ito, ang lahat ng Israelitang dumalo ay pumunta sa mga lungsod ng Juda at pinutol nila ang mga haliging sinasamba at dinurog ang mga imahe ng Diyos-Diyosang si Asherah. Winasak din nila ang mga sambahan at dambana ng mga pagano. Ginawa rin nila ito sa buong Juda, Benjamin, Ephraim at Manases. Pagkatapos ay umuwi na sila sa kanilang mga tahanan. Pinagpangkat-pangkat muli ni Ezekias ang mga pari at levita at binigyan ng kanya-kanyang gawain. May para sa handog na susunugin at may para sa handog na pagkain. Ang iba'y tutulong sa pagdaraos ng pagsamba. Ang iba'y taga-awit ng pagpupuri at pasasalamat at ang iba na may mga ngasiwa sa mga pintuan ng templo ni Yahweh. Lahat ng handog na susunugin sa umaga at sa gabi at sa mga araw ng pamamahinga, pista ng bagong buwan at mga takdang panahon ay kaloob ng hari, ayon sa itinakda ng kautusan. Iniutos ni Ezekias sa mga taga-Jerusalem na ibigay sa mga pari at levita ang para sa mga ito upang ang buong panahon nila ay maiukol sa kanilang tungkulin ayon sa kasulatan ni Yahweh. Pagkatanggap ng utos, ang mga Israelita ay nagbigay ng kanilang mga kaloob mula sa pangunahin nilang ani ng trigo, alak, langis at pulot at iba pang bunga ng kanilang bukid. Nagbigay din sila ng 10% bahagi ng lahat ng kanilang kinita. Ang mga taga-Juda at mga Israelitang naninirahan sa mga lungsod ng Juda ay nagbigay rin ng 10% bahagi ng kanilang mga baka, tupa at lahat ng mga inani sa kanilang lupain. Nagdala rin sila ng napakaraming mga handog na inialay nila kay Yahweh na kanilang Diyos. Nagsimula ang pagdating ng mga kaloob noong 3 buwan at nagpatuloy hanggang sa 7. Nang makita ni Ezekias at ng kanyang mga pinuno ang dami ng mga kaloob, pinuri nila si Yahweh at pinasalamatan ang buong bayan. Tinanong ni Ezekias ang mga pari at mga levita tungkol sa napakaraming handog. Ganito ang sagot ni Azarias, ang pinakapunong pari mula sa angka ni Zadok. Mula nang magdala ng handog sa templo ni Yahweh ang mga tao, saganang-sagana kami sa pagkain at marami pang natitira. Nangyari ito dahil sa pagpapala ni Yahweh. Iniutos ni Ezekias na gumawa ng mga bodega sa templo upang doon ilagay ang mga kaloob at mga 10% bahagi. So, si Cononias na isang levita ang ginawa nilang katiwala sa lahat ng ito. At katulong niya ang kanyang kapatid na si Simei. Ang iba pang mga katulong nila ay sina Jeiel, Azazias, Nahat, Asael, Jerimoth, Josabad, Eliel, Ismakias, Mahat at Benaias. Pinili sila ni Haring Ezekias at ni Azarias ang namamahala sa templo ni Yahweh. Si Korah na anak ni Imna at isang levita ang bantay sa pintuan sa gawing silangan, ang pinamahala sa pagtanggap at pamamahagi ng mga kusang loob na handog. Siya ang nagbibigay sa mga pari ng bahagi ng handog ng pasasalamat na para kay Yahweh at ng bahagi ng handog para sa kasalanan na kakainin ng mga pari sa banal na lugar. Ang katulong naman niya sa mga lungsod ng mga pari ay sina Eden, Minyamin, Jeshua, Semaya, Amarias, at Sekanias. Sila ang namamahagi sa mga kapatid, matanda o bata, ayon sa kanya-kanyang pangkat. Bawat isa'y tumatanggap ng nauukol sa sarili. Lahat ng lalaki mula sa gulang ng 3 taon pataas na may pang-araw-araw na tungkulin sa templo. Ang mga pari ay pangkat-pangkat na inilagay sa kanya-kanyang tungkulin ayon sa kanilang angkan at ang mga levita naman mula sa 20 taon pataas ay ayon sa kanilang tungkulin.
kasama ng mga pari ang kanilang pamilya sapagkat kailangang maging handa sila anumang oras sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ang mga pari na naninirahan sa mga lungsod na ibinigay sa angkan ni Aaron o sa mga bukring nasa lungsod ng mga ito ay nilagyan din ng mga tagapamahagi ng pagkain para sa lahat ng lalaki sa mga pamilya ng pari at sa lahat ng nakatala sa angkan ng mga Levita. Sa buong Juda, ginawa ni Haring Ezekias ang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos niyang si Yahweh. Naging matagumpay siya sapagkat ang lahat ng ginawa niya para sa templo at sa kanyang pagtupad sa kautusan ay ginawa niya ng buong puso at katapatan sa kanyang Diyos. 2 Chronicles chapter 32. Matapos isagawa ni Ezekias ang lahat ng ito at ipakita ang kanyang katapatan sa Diyos, ang Juda ay sinalakay ni Sennacherib, hari ng Assyria. Pinalibutan ng kanyang mga kawal ang mga may pader na lungsod at humandang pasukin ang mga ito. Nang makita ni Ezekias ang balak na paglusob na ito sa Jerusalem, sumangguni siya sa kanyang mga pinuno. Nagkaisa silang harangin ang pag-agos ng bukal ng tubig sa labas ng lungsod. Tumawag sila ng maraming tao at hinarangan nga nila ang lahat ng bukal at ilog upang ang mga ito'y hindi pakinabangan ng mga taga-Assyria. Ipinaayos ni Ezekias ang mga wasak na pader at pinaglagyan niya ito ng mga toreng bantayan. Nagpatayo siya ng isa pang muog sa labas nito at pinatatag ang Milo sa lungsod ni David. Pagkatapos nagpagawa siya ng maraming mga sandata at kalasag. Ang mga kalalakihan sa lungsod ay ipinailalim niya sa mga opisyal ng hukbo. Tinipon niya mga ito sa may pintuan ng lungsod at pinagbilinan ng ganito: Maging matapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa mga taga-Assyria. Mas malakas ang kapangyarihan nasa panig natin kaysa nasa panig nila. Nasa tao ang kanyang lakas, samantalang nasa panig natin ang ating Diyos na si Yahweh. Tutulungan niya tayo at ipaglalaban. Sa sinabing ito ni Haring Ezekias, nabuhayan ng loob ang mga tao. Nasa Lachish noon si Haring Sennacherib ng Assyria kasama ang kanyang hukbo at pinaliligiran nila ang lungsod na iyon. Nagpadala siya ng mga sugo kay Ezekias at sa mga taga-Jerusalem. Ganito ang sinabi niya: Napapalibutan na namin kayo dyan sa Jerusalem. Ano sa palagay ninyo ang makapagliligtas sa inyo? Sumuko na kayo para hindi kayo mamatay sa gutom at uhaw. Nililin na naman kayo ni Ezekias. Paano kayo maililigtas ng Diyos ninyong si Yahweh sa kamay ng hari ng Assyria? Hindi ba't si Ezekias ang nagpagiba ng mga altar at sagradong burol at nagutos sa inyong altar lamang kayo sasamba at maghahandog? Alam ninyo ang ginawa ko at ng aking mga ninuno sa mga mamamayan ng ibang lupain. Nailigtas ba sila ng kanilang mga Diyos? Wala ni isa sa dinidiyos ng mga bansang winasak ng aking mga pinuno ang nakapagligtas sa kanila. Hindi rin kayo maililigtas ng inyong Diyos. Huwag kayong magpaloko dyan kay Ezekias. Huwag kayong maniwala sa kanya. Walang Diyos ng alinmang bansa o kaharian ang nakapagligtas sa kanilang bayan sa kamay ko at sa aking mga ninuno. Hindi rin kayo maililigtas ng inyong Diyos. Ang mga sugo ni Sennacherib ay marami pang sinabi laban sa Panginoong Yahweh at kay Ezekias na kanyang lingkod. May sulat pa ang hari na lumalait kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ganito ang sinasabi: Hindi maipagtatanggol ng Diyos ni Ezekias ang kanyang bayan laban sa akin, tulad ng mga Diyos ng mga bansang walang nagawa sa akin. Ipinasigawan nila ito sa wikang Hebreo upang matakot at panghinaan ng loob ang mga taga-Jerusalem na nasa may pader ng lungsod. Sa ganitong paraan ay magiging madali ang pagsakop nila sa lungsod. Sinasabi nila na ang Diyos ng Jerusalem ay tulad lamang ng mga Diyos-Diyosan ng ibang bansa na gawa lamang ng kamay ng tao. Dahil dito nanalangin at humingi ng saklolo sa Diyos sina Haring Ezekias at si Propeta Isaias na anak ni Amos. Nagsugo si Yahweh ng isang anghel at pinatay nito ang mga pinuno at mga kawal ng Assyria. Kaya ang hari ng Assyria ay umuwing hiyang-hiya.
Nang pumasok siya sa templo ng kanyang Diyos, pinatay siya sa saksak ng sariling niyang mga anak. Sa ganoong paraan, iniligtas ni Yahweh sina Ezekias at ang mga taga-Jerusalem sa kamay ni Haring Sennacherib ng Assyria at ng lahat ng mga kaaway. Binigyan ni Yahweh ng kapayapaan ang buong bansa. Maraming nagpuntahan sa Jerusalem. Naghandog sila kay Yahweh at nagkaloob ng mahahalagang bagay kay Haring Ezekias. Mula nooy pinarangalan siya ng lahat ng bansa. Di nagtagal ay nagkasakit ng malubha si Ezekias. Nanalangin siya kay Yahweh at binigyan siya nito ng isang palatandaan na siya'y gagaling. Ngunit hindi niya kinilalang utang na loob ang ginawa ni Yahweh para sa kanya. Sa halip ay naging palalo siya, kaya naman pinarusahan siya ng Diyos, pati ang Juda at Jerusalem. Ngunit sa bandang huli ay nagpakumbaba siya at ang mga taga-Jerusalem. Dahil dito, hindi pinarusahan ni Yahweh ang sambahayan habang nabubuhay pa si Ezekias. Napakarami ng kayamanang naipon ni Ezekias, kaya nagpagawa siya ng sariling imbakan ng pilak, ginto, mamahaling bato, pabango, mga kalasag, at mahahalagang kasangkapan. Nagpagawa rin siya ng mga bodega ng trigo, alak at langis at mga kulungan ng baka at tupa. Dumami ang kawan ng kanyang mga hayop, pinayaman siya ng Diyos. Hinarangan niya ang batis ng gihon sa gawing itaas ng lungsod at pinalihis sa gawing kanluran patungo sa lungsod ni David. Masasabing si Ezekias ay nagtagumpay sa lahat ng kanyang ginawa maging sa pakikitungo sa mga sugo ng hari ng Babylonia na dumating sa kanya upang magsiyasat sa mga pambihirang pangyayari sa lupain. Hinayaan siya ng Diyos na gawin ang gusto niya upang subukin ang kanyang pagkatao. Ang iba pang mga pangyayari sa paghahari ni Ezekias at ang kanyang mabubuting ginawa ay nakasulat sa ang pangitain ni Propeta Isaias na anak ni Amos at sa kasaysayan ng mga hari ng Juda ng Israel. Namatay si Ezekias at inilibing sa pinakamataas na libingan ng mga anak ni David. Sa pagkamatay niya'y pinarangalan siya ng buong Juda at Jerusalem. Ang anak niyang si Manases ang humalili sa kanya bilang hari. 2 Chronicles chapter 33. Si Manases ay 12 taong gulang nang maging hari ng Juda. 55 taon siyang naghari sa Jerusalem. Hindi kinalugdan ni Yahweh ang ginawa niya sapagkat tinularan niya ang kasamaan ng mga bansang pinalayas ni Yahweh sa lupaing iyon nang sakupin iyon ng bayang Israel. Muli niyang itinayo ang mga sambahan ng mga pagano na winasak ng kanyang amang si Ezekias. Nagtayo rin siya ng mga dambana para kay Baal, gumawa ng mga imahen ng diyosang si Asherah at sumamba sa mga bituin. Nagtayo siya ng mga altar ng mga pagano sa templo sa lugar na sinabi ni Yahweh kung saan siya'y sasambahin magpakailanman. Pati ang 2 bulwagan ng templo ay nilagyan niya ng mga altar para sa mga bituin. Ang mga anak niyang lalaki ay sinunog niya sa libis ng Ben Hinnom bilang handog sa mga Diyos-Diyosan. Naging mahilig siya sa mga panguhula, pangkukulam at salamangka. Nagpupunta rin siya sa mga sumasangguni sa espiritu ng namatay na at sa mga manghuhula. Dahil sa mga kasamaang ito, naggalit sa kanya si Yahweh, pati ang iniukit niyang larawan ng isang Diyos-Diyosan ay dinala niya sa templo. Tungkol sa templong iyon ay sinabi ng Diyos kay David at sa anak nitong si Solomon, ang templong ito sa Jerusalem ay pinili ko sa mga lipi ng Israel upang dito ako sambahin magpakailanman. Kung susundin nilang mabuti ang mga utos at tuntuning ibinigay ko sa kanila sa pamamagitan ni Moises, hindi ko na sila aalisin sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Ngunit, iniligaw ni Manases ang mga taga-Juda at Jerusalem. Inakay niya ang mga ito sa mga kasamaang masahol pa sa kasamaan ng mga bansang nilipol ni Yahweh nang sakupin iyon ng bayang Israel. Binigyang babala ni Yahweh si Manases at ang buong bayan, ngunit ayaw nilang makinig. Kaya ipinasalakay sila ni Yahweh sa hukbo ng hari ng Assyria. Nahuli nila si Manases, ikinadena at dinalang bihag sa Babylonia. Sa oras ng kagipitan ay nagpakumbaba siya, nanalangin sa Diyos niyang si Yahweh at humingi rito ng saklolo.
Pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin kaya't pinabalik siya sa Jerusalem at muling naghari doon. Noon kinilala ni Manases na si Yahweh ang Diyos. Pagkatapos ito, nagpatayo siya ng karagdagang pader sa labas ng lungsod ni David sa gawing kanluran ng batis ng Gihon patungo sa libis hanggang sa may pintuan ng isda. Pinaligiran din niya ng mataas na paderang Ophel. Naglagay din siya ng mga pinunong kawal sa may mga pader na lungsod ng Juda. Inalis niya sa templo ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa at ang imahe ni Asherah. Ipinaalis din niya ang mga altar na ipinagawa niya sa bundok na kinatatayuan ng templo sa Jerusalem at ipinatapon sa labas ng lungsod. Ipinatayo niyang muli ang altar ni Yahweh at naghandog siya ng handog na pagkaing butil at pasasalamat. Inuutos niya sa mga mamayan ng Juda na maglingkod kay Yahweh ang Diyos ng Israel. Nagpatuloy ang mga tao sa kanilang paghahandog sa mga dampana sa mga burol, ngunit iyo'y ginagawa nila para kay Yahweh na kanilang Diyos. Ang iba pang ginawa ni Manases, ang panalangin niya sa kanyang Diyos at ang mga pahayag ng mga propetang nagsalita sa kanya sa pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang kanyang panalangin at ang kasagutan ng Diyos dito, gayon din ang mga kasalanang ginawa niya ay nakasulat naman sa kasaysayan ng mga propeta. Naroon din ang tungkol sa mga ipinatuyo niyang mga sambahan ng mga pagano, ang mga ipinagawa niyang larawan ni Asherah at ang mga ginawa niyang Diyos-Diyosan bago siya nagbalik loob sa Diyos. Namatay si Manases at inilibing sa kanyang palasyo. Humalili sa kanya bilang hari ang kanyang anak na si Amon. Si Amon ay 22 taong gulang nang maging hari at 2 taon siyang naghari sa Jerusalem. Tulad ng kanyang amang si Manases, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sumamba siya at naglingkod sa mga Diyos-Diyos ang ginawa ng kanyang ama. Ngunit hindi tulad ng kanyang ama, hindi siya nagpakumbaba kay Yahweh. Mas malaki ang kanyang naging kasalanan kaysa sa kanyang ama. Nagsabwatan ang kanyang mga tauhan at pinatay siya ng mga ito sa loob ng palasyo. Nagalit naman ang mga taong bayan at ang mga tauhang iyo'y pinatay din nila. Pagkatapos, ginawa nilang hari si Josias na anak ni Amon. At ito po ang salita ng Diyos para sa araw na ito at pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito'y aking panalangin sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen at Amen.